Good morning nga pala. Kakagising ko lang mga brad. Kahapon, pumunta ako ng school. Kasi nga, meron akong summer class, dalawa. Mga minor subjects in first year. Kasi incoming fourth year na kasi ako ngayong June. Base IT. So, kailangan kong magtanong, ilista yung mga magsa-summer ng katulad ko na subjects, tapos yung iba pa. Tapos while nandun ako sa school, napansin ko unorganized, ang daming estudyante, daming nag-i-inquire, dami talaga kung ano yung open subjects, kung ilan sila, sino-sino. So ayun, while nakatunga nga lang ako doon, batak na batak. So naisipan kong paano kaya kung gagawa ako ng system na ganito, ganyan, may functions na ganito, ganyan, para pag merong nag-i-inquire, punta na lang agad sa system. Tapos pag meron naman silang gustong ipa-open na subjects, dun lalapit na lang sila sa any faculty staff kasi meron naman silang account as a teacher. Sila yung mag-o-open, especially naman kung sila naman yung magha-handle ng subject. So they're very much welcome to open the subject as early as possible. So for that, ito yung naisipan kong system na gawin, summer class inquiry system. Hindi pa masyado maganda yung design kasi hindi ako designer. Marunong na ng konti since back-end yung focus ko in terms of web development. So ang gamit kong technology is syempre MySQL as a database, naka-relationship na rin to, naka-database, naka-normalize na rin as much as possible. Ito yung mga users, wala nang rules kasi staff lang, pwede ko rin lagyan to if ever magustuhan talaga nila, lagyan ko to ng admin. So here in subjects excuse me, here in subjects we have some attributes like ID, the code of the subject, description, tapos user ID. User ID means sino yung teacher na nag-open ng subjects. Kasi kailangan kasi makita ng students kung sino yung teacher, like subject code ITS 132, and then the description was web development 2, and then posted by Kalumpam Nice. So pag nakita ng student yun, ayan, ganito, wow, open yung subject na sasamira namin, sino bang teacher nito? Ayun, si ma'am pala. Tapos ilan ng student yung nakapag-reserve nito? Isa pa, ayun. Kita mo naman sa badge natin. So review ko to, sino yung student na yan? Si Bonifacio, si Andres. Grabe naman. Gusto ko rin summer nito para may kasama din ako, o gusto mo reserve ako. Ayan, fill up mo na lang yan. Ayan yung validation natin. So ayun, yun yung concept. Tapos dito naman sa mga students, tapos na tayo sa subjects. So mga basic na lang to, basic information na kukunin natin kay students. Teka lang, wala nang composite dito, wala na ring redundancy kasi yung address pwede pa natin itong hahatiin, pero for the sake na lalagay lang naman niya yung address niya dyan, Mabarangay Street 1, yan na lang muna. Sabihin, let's just assume na normalize na yung address. Okay, saan pa ba? Ito, the relationship between subject and student. So naka-comment yung ID niya kasi gagamitin ko yan in the further future. And then the relationship is second normalization and database normalization was here the student ID and ID. So here in subject student subject table, dito natin makikita ang relationship ni student, which is the student ID 4354 blah blah blah. Meron siyang subject na may subject ID na 11. So si student 435, tingnan natin, student ito 435, si Bonifacio, may subject na may ID na 11.
Tapos dito sa 11 is IT Web Development 2, ITS 132. So makikita natin yan dito. Ayan, ito yon, Web Development 2. Pagkita mo dan, andun. Nakita na ng mga students. So tatanungin nyo, bakit ko kailangan ipakita yung information ng student? Per campus, nasa campus kasi yan eh. So medyo may rights yung student. May rights yung student kung makita kung ilang student na nasa loob ng subject na yan for the summer class at sino-sino naman. Tapos lagay mo yung mga contact para makontak nyo sila kung seryoso ba or ano ba. At least ma-minimize yung trabaho ng faculty at staff, diba? So ayan. So itong mga subject na to, iba't ibang teacher to. Itong ITS kang Ma'am Kalumpang, dito naman isa is ka Sir Badoy, at the rest. So maglalagin tayo as teacher with username of password of admin. Username of admin. Ito naman. So Dr. Kalumpang has 3 subjects. So among all 3, there are only 1 subjects which have 1 student. The rest are still 0 because no student yet reserve it. So if the teacher also want to create the subject, so he can just click the subject, the red button in the left side, and then the code will be datacom 1. So here will be data network communication. Ayun, sa baba na. May mali. Yung footer natin, yung ginawa kong sticky footer, nag-overflow siya sa pag nababa na yung ano. Sige, teka lang muna. Ito, meron kasi tayong default template eh. So kailangan lang natin sundin siya. Ayan. So ayan, meron na siyang data communication, wala pang student. So for this, magla-log out muna si teacher. Pangit yung footer natin. I-adjust ko na lang yan mamaya. Home, hindi pa kasi ito tapos eh. Let's say nasa 90% kasi naghahanap pa rin ako ng bug hanggang ngayon. Ito, datacom, subject code, subject description, posted by Dr. Kalumpang. So pag ikaw yung student, major data communication, gusto kong mag-summer nito kasi bumagsak ako nung una, INC, tapos naging failed na, hindi nakakomply. So view more, wala pang student, of course kasi 0 student, gusto kong mag-reserve. Dito naman is mabini apo vibes lang. Yung date of birth, bahala na kayong maglagay just for the test purpose. Biyak na bato at solid na atay. Student ID, okay, course nya 3rd year for now, campus 1, email is email, contact number kahit ano, basta numero. Ayan, submit natin. Okay, you have been added to this subject for this summer class. Alright, so na-enroll, na-reserve ka na sa Data Network Communication, which is under by Dr. Kalumpang. So home natin, tingnan natin yung datacom. Ayun, meron ng isang student at makikita mo na nandyan na yung pangalan mo. So for the teacher also, kahit hindi sila mag-login, makikita nila dito kasi alam nilang sila yan. Pero pag dumami na yan, dumami, so dito na nila gagamit yung account nila for management purposes. Like gusto nilang i-print, gusto nilang makita yung mga status ng mga subjects nila,
ayun, meron like data ko, meron ng isa si Apolinario Mabini. Ayun, nalagyan ko na lang dito yan. Saan ko ba pwedeng ilagay? Dito na lang yata, or dito for printing purposes. Pwede kong mag-generate ng PDF. Pwede rin like yung Windows print na lang, yung nasa JS function, yung nasa JS function, which kinol niya lang yung function in a built-in browser, Windows print. Okay, wala akong naisip na picture. Ito na lang muna sa picture ng teachers. Tapos yung design, napaka-basic. Pasensya na. Yung about, ayun. Yung contact naman, nilagyan ko lang ng Google Map dyan. Yun, harapan ng school namin. So since kagigising ko lang, jogging muna ako, tapos kain, tapos pahinga, tapos code agad. Tatapusin ko kasi itong many point of sale system with print and etc. Pag natapos na to, syempre open source lahat, pati ito open source din. Visit nyo na lang sa GitHub ko dito. Since 10 pa yung repository, magiging 12 na yan mamaya. Wag nyong kalimutang magbigay ng star, mga kabrad. At gusto nyong i-fork, pwede rin. Pero kung sa tingin nyo nakakatulong, mag-star na lang kayo. Tapos yung sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Alam nyo na. At salamat. Sige, good morning.